Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Bago po tayo magpatuloy ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos, sa hapon pong ito, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Amang Diyos, sa pangalan na aming Panginoong Hesus, dalangin namin na patuloy Banal na Espiritu, kausapin mo ang bawat isa sa amin sa pamagitan ng mga salita ng Diyos. At Lord, patuloy mong buksan ang espiritual na paningin at pandinig namin na sa gayon malaman namin ang mensahe mo sa bawat isa sa amin, ang kalooban mo, Panginoon, ang perpekto mong kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin. Banal na Espiritu, ikaw ang maging guro namin sa mga oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. At katulad po ng nasimulan na topic ni Pastor Maya kahapon po, skipping church is costing you more than you think. Ang binanggit po niya doon ay 1. God commands believers to gather. Ito po ay nakasaad sa Hebrews chapter 10 verse 25. Dito naman po sa pang number 2, church strengthens your faith. Ito po ang sinasabi ng Roma chapter 10 verse 17. At ang pang number 3 po, you were never meant to follow Jesus alone. Ito po ay sinasabi ng Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12. Tayo po ngayon ay nasa pang-4, pang-5 at pang-6 na. At sabay-sabay po natin itong pag-aralan. Amen po. Ang hindi po pagsisimba ay naging tradisyon na ng karamihan maging ng ibang mga mananampalataya. Kung ikaw ay baguhan sa pananampalataya o sabi niya po dito, kung ikaw ay baguhan sa pananampalataya, hindi ka lalago o magiging mabagal ang paglago mo kung madalas mong ipagpapaliban ang pagsisimba. The very author of Hebrews, therefore the Holy Spirit Himself commands Christians to be present when believers gather. Sabi niya po dito, neglecting church is a sin. Ito po ay kasalanan. Bakit? Ito po ay commandment ng Diyos sa bawat isa sa atin. And it often leads to more sin. Amen po. Meron po akong isang nabasa. Ang sabi po dito, skipping church is compared to missing a regular meal. You might not starve immediately, but you will become weak and malnourished spiritually over time. Ang pang number 4 po na sa topic natin na skipping church is costing you more than you think ay the church is the body of Christ. Dito po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27 sa Amplified version po, ang sabi niya po dito, now you, collectively members of it, each with his, now you collectively are Christ's body and individually you are members of it, each with his own special purpose and function. Tayo pong mga Kristyano ay may special purpose and function. Malalaman po natin ito kung magpapatuloy tayo sa Panginoon at magiging matapat tayo sa pagsisimba. Amen po. Pero kung hihinto ka, kung magpapatigil-tigil po tayo sa paglapit sa Panginoon, hindi natin malalaman yung espesyal na purpose ng Diyos sa iyo at hindi natin magagampanan yung function natin sa katawan ni Kristo. Amen po. Mamimiss mo yung perpektong plano ng Diyos sa buhay mo na siyang rason bakit kanya nilikha. Ang perpektong plano po ng Diyos sa buhay natin ay hindi natin malalaman one time. Kailangan po nating magpatuloy. Amen po. Kailangan po nating maging matapat sa pagsisimba. Amen po. Dito po sa Amplified Translation ng Bible, and each of you is a unique and vital part of it. Mahalaga ka sa Diyos at sa katawan ni Kristo. Ganito rin kahalaga ang pagsisimba. Ang pagsisimba po ay vital part ng Christian life nating mga mananampalataya. Amen po. Kung gusto mong malaman yung purpose for o
purpose of living mo, lumapit ka sa Diyos, magsimba ka. Gawin mo ito hanggang sa bumalik si Jesus. Ang pagsisimba po ay act of faith natin. Amen po. Nung time na tinanggap po natin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, ang aksyon ng pananampalataya natin ay sa pamamagitan ng pagsisimba. Amen po. So, hindi natin pwedeng sabihin at maraming mga tao, ang katwiran po nila, kahit naman hindi sila nagsisimba, ay hindi nila nakakalimutan ang Diyos, which is mali po. Kasi the moment na nakalimutan nilang magsimba, ay nakalimutan na din nila ang Diyos. Amen po. Ang sabi niya dito, magsimba ka, gawin mo ito hanggang sa bumalik si Jesus. Ito po ay yung kanyang utos sa Hebrews chapter 10, verse 25. Amen po. So, ito po yung pang number 4. The church is the body of Christ. Ayan, number 5 po, sabi niya dito, Jesus loves the church. Ang sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 25 sa Magandang Balita version, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Ngayon, ang pag-ibig po ay isang sakripisyo. Amen po. Hindi po siya yung love is like a rosary that full of mystery. Hindi po yun. Love is a sacrifice. Hindi ka pwedeng magmahal nang wala kang binibigay. Katulad po ng sinabi ng verse na ito, inihandog, sabi niya po dito, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Nag-sacrifice si Jesus para sa atin. Amen po. At sa pagsisimba pa lang po, marami kang i-give up. Amen po. Kaya nga marami pong mga tao, ini-stop na nila yung pagsisimba nila. Ini-skip nila yung pagsisimba nila. Kasi dun sa pagsisimba nila, ire-require ng Diyos yung time, yung money, yung lakas mo. Amen po. At katulad ni Jesus na unang nagsakripisyo ng buhay para sa iglesia, dapat kaya rin po nating mag-sacrifice ng time, ng money, ng lakas para sa Diyos, para makapagsimba. Amen po. At ang pagsisimba po ay isa sa mga magiging sakripisyo mo sa Diyos. Amen po. Kapag malalaman mo na ang isang tao o ang isang Kristiyano, mahalaga sa kanya ang Diyos kapag mahalaga sa kanya ang pagsisimba. Amen po. Pakitanong nga po yung katabi po natin, mahalaga ba sa'yo ang pagsisimba? Amen po. Sa atin po, katulad po na nabanggit ko nung una, na nakakalungkot kasi po yung ibang karamihan sa mga tao ngayon, naging tradisyon na nila ang pag-i-skip ng pagsisimba. Amen. Which is taliwas po ito sa sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, ipinag-uutos sa ating mga Kristiyano na alalahanin mo, huwag mong kakalimutan. Amen po, yung pagdalo sa mga pagtitipon. Gaya ng nakasanayan na ng ilan. Sabi niya po doon, sa halip, palakasin ninyo ang isa't isa, lalo na ngayong alam ninyo na malapit na ang araw ng Panginoon. Amen po. So, kung si Jesus, isinacrifice niya yung buong buhay niya para sa iglesia, dahil mahal niya ang simbahan, at tayong mga Kristiyano, hindi dapat bigatin sa atin ang pagsisimba. Amen po, hindi dapat burden sa isang taong nagmamahal kay Jesus ang pagsisimba. Kasi kung talagang mahal ng tao si Jesus, kahit walang mag-utos na lumapit siya sa Diyos, kahit walang mag-utos na magsimba siya, gagawin niya ito. Bakit? Nandun yung pagmamahal niya sa sinasampalatayanan niya. Amen po. Katulad ng number 5 po, sabi niya, Jesus loves the church. Mahalin natin ang pagsisimba katulad ng pagmamahal ng Diyos sa iglesia. Amen po. Mahalin natin ang pagsisimba katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen po. So, pang number 6 po, last na po ito. Ang sabi niya, worship is powerful when done together.
Ito po ay sinasabi sa Psalms chapter 95 verse 1 to 2 sa Magandang Balita version. Pansinin po natin, sabi po sa verse na to, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, ang batong kublihan, atin ngang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sa verse po na ito na Psalms chapter 95 verse 1 to 2, two times po in-encourage ng writer, yung reader na lumapit sa Panginoon. Sabi niya po dito, sa una pa lang, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Pangalawa po, tayo na't lumapit sa kanyang presensya. Wala po tayong ibang dapat lapitan kundi ang Diyos. Amen po, ini-encourage po tayo ng writer ng Psalms, which is isang worshiper din, na lumapit tayo sa presensya ng Diyos. Bakit? Kasi naranasan po niya. Amen po. At ang worship po ay kailangan pagtuunan ng pansin sa mga simbahan. Amen po. Ang worship po ay isa sa mga pinaka-importanteng parte ng service sa bawat simbahan. Dahil ito po ay yung paraan o ito yung way na naglalapit o nagdadala sa atin sa presensya ng Diyos. Di po ba, kahit gaano ka kalayo sa Panginoon, simulan mong itaas yung kamay mo. Simulan mong umawit para sa Panginoon. Hindi madamot ang Diyos sa presensya niya. Amen po. Ang worship po, ito yung nagdudulot ng kagalingan at pagpapala sa mga taong lumalapit sa Diyos. Dito po sa Exodus chapter 23 verse 25 to 26 sa NIV. Ang sabi po dito, worship the Lord your God and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. Amen po. Ang worship po, ulitin ko po ulit, ay nagdudulot ng kagalingan at pagpapala. May something na kapag nag-enter tayo doon sa presensya ng Panginoon, imposible na hindi ire-repair ng Diyos yung damage physically sa katawan natin, yung damage emotionally, damage mentally, damage spiritually. Amen. Nandun ang healing. Nandun po ang pagpapala. Amen po. At ang sabi po dito, sa number 6, worship is powerful when done together. Isa pa po dito, worship brings freedom. Katulad po ng nabanggit sa salita ng Diyos, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen po, katulad po ni Pablo at ni Silas, nakalag yung mga tanikala sa mga kamay at paa nila dahil sila ay nagpuri at sumamba sa Panginoon. Ito po yung nagagawa ng worship. Ito yung kapangyarihan ng worship sa mga simbahan po natin. At ngayon, through worship, maaari po nating marinig ang boses ng Diyos. Ganito ka-powerful, ganito po ka-makapangyarihan ang worship. Amen po. Kaya nga po, ang pagpapaliban o ang pagliban sa pagsisimba ay maaaring magdulot ng number 1 po. Kapag naging habit ito ng mga tao, ang cause nito ay panlalamig sa pananampalataya. Isa pong halimbawa nito ay yung kahoy na may apoy at inalis mo siya doon sa source ng apoy, maya-maya mamamatay na yung apoy mismo doon sa kahoy at magiging uling na lang ito. Amen po. Ganun din sa bawat isa sa atin. Kapag nandun yung skipping natin sa pagsisimba, gradually, mararamdaman natin yung panlalamig. Bakit? Kasi sa church, dyan may fire. Amen po.
Pangalawa, ang pagpapaliban ng pagsisimba ay maaaring magdulot po sa atin ng kawalan ng proteksyon. Kasi mga kapatid, ang simbahan po ay kawan ng Diyos. Amen po. Ang simbahan ay kawan. Na-imagine po ba natin yung kawan, yung isang kawan? Ang isang tupang humihiwalay sa kawan ay madaling mabiktima ng asong gubat. Amen po. Pansinin po natin kapag malayo na sa church yung isang tao, pag malayo na tayo sa church, doon tayo dinadagsan ng problema, ng pagsubok. Amen po, na iba't ibang klase ng gawa ng kaaway. Amen po. So, ang pagpapaliban ng pagsisimba ay maaring magdulot ng number 3, kawalan ng gabay, lack of guidance. Kung walang regular na paalala mula sa mga sermon at sa banal na kasulatan, ang konsensya ng tao ay maaaring maging manhid sa kasalanan. Amen po. Kaya po pansinin po natin yung mga tao na habit nila ang mag-skip ng simbahan, ang mag-skip ng pagsisimba. Hindi na nila alam kung tama yung kanilang pamumuhay sa harapan ng Panginoon. Amen po. So, ito po yung kailangan nating iwasan. Ang pang number 4 naman po, ang pagpapaliban ng pagsisimba ay maaaring magdulot ng pagkamatay ng espiritual mong buhay. Tulad po ng isang halaman, kapag dahilan sa kawalan ng tubig at sikat ng araw, ito po ay unti-unting nalalanta at ang worst po ay maaari itong mamatay. Amen po. Kung mapapabayaan po natin na pakainin ng espiritu natin ng salita ng Diyos, ito po ay manghihina at maaaring mamatay. Amen po. Kaya nga po, kahit na paulit-ulit natin, ilang beses na nating narinig yung sermon sa simbahan, kailangan po natin itong kainin. Kailangan po natin itong nguyain. Kasi ito po yung pagkain ng spirito po natin. Amen po. Kaya, sabi po, may isa po akong nabasa na article na yung mga tao daw po na nag-i-skip ng church attendance, ng pagsisimba, sila yung mas prone sa depression, sila yung mas prone sa problema sa family, sila yung mas prone sa sakit. Amen? Kasi sa science, sa technology, may something na research, may something na napatunayan ng mga researchers na may benefits ang pagsisimba. Amen? At napansin nila na yung mga tao po na mas palasimba, sila yung nakakaiwas sa depression, sila yung mas healthy yung katawan nila, sila yung mas prosper yung mental health nila. Amen po. So, ang sabi niya po dito, ang pagpapaliban ng pagsisimba ay maaaring magdulot. Kung wala ito, sabi niya, sa isang tao ay madaling pabagsakin ng malalakas na alon ng problema at mailigaw ng maling katuruan. Alam niyo po, every time na tayo po ay nagsisimba, hindi po ba pinapaalalahanan tayo ng Diyos ng mga salita niya? Amen po. Pinapaalalahanan niya tayo, binibigyan niya tayo ng mga pangako niya na panghahawakan natin. Kung tayo man ay dadaan at dumadaan sa problema. Amen po. At hindi tayo maililigaw. Yung mga taong priority nila, mga taong hindi sila nagpapaliban sa pagsisimba, hindi sila basta-bastang maililigaw sa maling katuruan. Ito po ay kaibahan sa mga taong pinagpapaliban nila yung pagsisimba. Amen po. At last na po, sabi niya dito, ang pagpapaliban ng pagsisimba ay maaaring magdulot ng, sabi niya po dito, ito ay parang pagtalikod sa isang maliwanag na silid patungo sa isang madilim na lagusan. Habang lumalayo, mas nagiging mahirap makita ang tamang landas at mas madaling mahulog sa mga patibong ng kasamaan. Amen po. Kaya nga po, isang church lang, isang Sunday lang yung ma-miss natin. Di ba po, tinuturo po sa atin ng ating mga pastor
na malaki yung namimiss natin. Kasi every time po na may gawain ang Panginoon, nandun ang pagkilos niya. Dahil ito po ay pangako niya. Hindi po ba 2 or 3 gather in my name? Nandun siya sa kalagitnaan ng mga taong yun. Kaya nga po, ini-encourage tayo ng salita ng Panginoon na maging matapat tayo sa pagsisimba. Gawin natin ito hanggang sa bumalik ang Panginoong Hesus. Amen po. At ito po yung topic po natin ngayon sa hapon po na ito, na skipping church is costing you more than you think. Akala natin na dun sa pag-i-skip natin ng pagsisimba, ng gawain ng Panginoon, walang nangyayari. Pero hindi po, malaki yung cost ng bagay na ito kapag ginawa po natin. Katulad po sa school, hindi po ba kapag isang linggo kang absent, ang hirap ng mag-cope up doon sa lesson na itinuturo ng teacher mo. Amen po. At hindi mo na pwedeng balikan yun. Hindi mo na pwedeng sabihin doon sa teacher mo na pwede po bang paulit kasi hindi ko maintindihan kung paano to i-solve. Amen po. At sa bawat isa po sa atin, every time na tayo po ay nag-i-skip ng church, nami-miss natin yung presensya ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos, nami-miss natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga po mga kapatid, ina-encourage po tayo ng salita ng Diyos na maging matapat po tayo sa pagsisimba. Amen po. At gawin po natin ito ng may pag-ibig, katulad po ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Amen po. So before po tayo mag-close, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, patuloy na ilagay mo sa spirito namin ang alab na gawin, Lord, ang bagay na ito. Patuloy, Panginoon, na every time na pupunta kami ng simbahan, ipaalala mo sa amin, Panginoon, na malapit ka nang bumalik, O Diyos. At patuloy mo kami, Panginoon, na pagbuklurin, kapayapaan, pag-ibig na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyo pong lahat ng kapurihan sa pangalan ni Hesus. Amen. Isa pong pinagpalang hapon sa bawat isa sa atin.